gulatin mo sila. Paglutuan mo sila nito, naku, tsak, matutuwa sila sa'yo at ikaw din magugulat sa sobrang sarap nitong chicken cordon bleu na may kasama pang truffle white sauce. Kaya naman tara, let's go! Kailangan nga natin dito ng mga chicken beef, dibdib na manok. Ito na nga, tatanggalan ko lang ng balat. 3 kalahati nga yung nabili namin. Pinapili ko nga si Kelvin ng malaking chicken beef. Wala kasi tayo niyan sa ref, kaya kailangan natin bumili. Mga nasa 550 grams pala to. Pagkatapos, tiniyo ko lang din mabuti gamit yung kitchen towel or kitchen tissue para mas manuot at kumapit yung mga herbs and spices o pampalasa na ilalagay natin. Next, ang goal natin ay palaparin itong mga chicken. Ito, wala akong problema kasi maganda naman yung forma niya. Ito ang isa, medyo hindi na maganda ang kalagayan dahil gutay-gutay na sila. Basically, hinihiwa ko lang sa gitna pero hindi ko din diretso para as one pa din siya. Ang goal lang naman ay palaparin. Ito nga, namimili ako ng ilalagay ko. Dapat maglalagay ako ng Spanish paprika tapos garlic powder pero naisip ko yung Cajun mix na lang or Cajun seasoning. Kasi meron na siyang paprika, garlic powder, onion powder at kung ano-ano pa. Ito nga, pinaghalo-halo ko na yung Cajun seasonings, Chinese 5 spice, salt and pepper. Pwede din kayo maglagay ng konting sugar. Hinalo ko na rin mabuti para mamaya ibubudbud ko na lang. Ito na nga, isison lang natin maigi yung manok. Lamas-lamasin, i-massage-massage, o diba? Sana all. At paikot-ikutin gaya ng pagpapaikot na ginawa niya sa'yo. Then, nilinis ko lang ulit yung aking sangkalan, yung aking chopping board. Kakailanganin natin itong cling wrap. Naglagay ako sa ilalim tapos maglalagay din ako sa ibabaw para pagdidiktikan natin ng manok mamaya. Gagamitin ko pala itong aking meat mallet, meat tenderizer or meat pounder. Gagamitin natin ito pandikdik, pampalambot at pang-flatten ng ating chicken breast. Kung wala kayo nito, don't worry, pwede kayong gumamit ng rolling pin gaya niyan or anything na pwede nyong ipampukpok na hindi naman mababasag. Safety first. Pagkatapos nating dikdikin yan, hindi ko na yan aalisin dyan para dire-diretso na ang paggawa. Meron tayong mga pang fillings. Sana all. Pwede kayong mamili. Usually, merong ham, cheese, at kung ano-ano pa na gusto nyong ilagay dyan. Next, yung cheese. Napili ko itong squares pero pwede kayong gumamit ng mozzarella o kung anumang mga cheese na gusto nyo, kayong bahala. Maglalagay din pala ako ng pickles. Gusto ko kasi may nalalasahang manamis-namis at maasim-asim. Optional lang naman yan. Siyempre, i-roll yun lang natin siya. Handaan lang nating i-roll. Siguraduhin nating mahigpit yung pagkakaroll yun natin. Hanggang sa makarating sa dulo, parang itatakin mo siya. Isisiksik mo siya doon sa gilid to make sure na tight yung pagkakaroll natin. Yung dalawang sides ni twist ko parang candy para mas maporma ko sila ng maganda at mas maisarap pa. Ayan, sige, pukpok, panggigilan mo lang. Ang goal natin ay mapanipis natin yung chicken breast. Simulan muna natin sa pag-fold ng dalawang sides para sarado siya sa magkabilang gilid. Makakatulong talaga yung cling wrap para mas maganda yung pagbalot mo. Ayan, dire-diretso lang ang paggawa hanggang sa masanay ka na. Pero madali lang naman siyang gawin kahit first timer ka. Tsak, kayang-kaya mo to. Dinamihan ko yung lagay ng pickles dito dahil hindi ko pala nalagyan yung isa. O diba ang ending parang small, medium, large yung kinalabasan ng aking chicken cordon bleu. Hayaan na muna natin yan, ihanda muna natin yung ating mga pang-coating. Meron ako ditong egg, 2 egg lang yung gagamitin ko, kasya na yan, sobra pa nga. Kung may isa't kalahating itlog lang, why not? Lalagyan ko din yung herbs and spices na kagaya ng ginamit ko kanina sa chicken. Pagkatapos sa aking flour mixture, maglalagay din ako ng cornstarch para mas maganda yung pagkaka-crispy at golden brown ng ating manok mamaya. Same as the egg, lalagyan ko din ito ng mga herbs and spices na ginamit ko sa chicken kanina. At ganun din sa breadcrumbs. O diba, napaka-satisfying. Ang ganda ng pagkakabalot, ang kinis niya. First coating, lalagyan natin itong ating flour mixture. Make sure na mabalot mo siya ng harina sa lahat ng parte. Then, top the excess. Ang technique pala dito guys, sa paggamit ng ating mga kamay, o diba may technique pa? Para ma-coat yung maigi, kailangan yung kamay na gagamitin nyo sa basa lang. Yung kamay na gagamitin nyo pang tuyo, sa tuyo lang. Gaya niyan, yung ginamit ko sa pangharina, yan din yung gagamitin ko sa pang breadcrumbs. Pero, ibang kamay yung gagamitin ko doon sa egg. Balutin lang natin ng egg sa lahat ng parte. Pagkatapos, breadcrumbs naman. Gawin lang natin sa lahat ng chicken and I'll be right back. Ito pala guys, ito yung kung ayaw nyong lutuin lahat, pwedeng huwag nyo munang prituhin. Pwede nyo pa siyang magamit or maulam sa ibang araw naman, diba? Lagyan nyo lang sa isang airtight container and lagyan nyo sa inyong freezer. O diba, pwede nyo din itong ipangbenta. Next, gamit ang aking induction cooker at ang aking pan galing kay Masfly. Yung link pinopost ko po sa description box or sa comment section. Check nyo na lang guys. Magpapainit lang ako ng mantika. Make sure na tama yung init ng inyong mantika. Ayan, ginagamitan ko ng wooden chopsticks or wooden spoon para makita kung nagsisizzle-sizzle na at ready na yung ating mantika. Huwag nating siksikin yung ating pan para hindi magbago yung temperature at mas maging maganda ang pagkakaluto. Okay, crisp check.
O di ba talaga namang nakakatakam? Naku, pwedeng-pwede na yan. Pero syempre, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng sauce para naman kumpleto ang ating experience dito sa ating chicken cordon bleu. Simpleng-simple lang ang paggawa nito, guys. Pwede nyo din itong gamitin sa mga pasta. Gamit ang aking saucepan, papainitin ko lang. Pagkatapos maglalagay ako ng margarine. Pwede kayong gumamit ng butter, pero ito, budget friendly. Next, maglalagay tayo ng flour, pampalapot. Para sa complete list of ingredients, pinupost ko yan sa description box at sa comment section. Hayaan lang nating maluto. Ako gusto ko na medyo tusta yung flour. Next, maglalagay tayo ng milk. Kung anong gusto nyong milk, pwedeng evaporated, pwedeng fresh milk. Lalagay lang ako ng paunti-unti para mas madali kong mahalo yung flour doon sa milk. Patuloy nyo lang haluin. Medyo bantay tayo dito, guys. Huwag nyong iiwanan. Ihulog nyo lang ng ihulog yung gatas. Again, paunti-unti hanggang sa mapag-mix nyo silang maigi. Alright. And then, maglalagay na ako ng mga pampalasa. Salt and pepper. Maglalagay din ako nitong parmesan cheese pero optional siya. Kung meron kayong cheddar o kung anong cheese ang pwede nyong ilagay dyan, ilagay nyo. Haluin lang maigi. And then, maglalagay ako ng all-purpose cream. Haluin lang at hayaan kumulo. Once na kumulo na siya, mapapansin nyo mas mag-thickened at ma-reduce yung ating sauce. Kaya naman siya truffle white sauce. Maglalagay ako nitong truffle oil. Ayan, para may twist. Oops, wag kang malungkot. Kahit wala ka nitong truffle oil, pwede mo pa rin itong gawing white sauce. Tanggalin mo na lang yung truffle. Wala na nga lang truffle sa pangalan. Don't worry, masarap pa rin siya. Pero kung meron kayong budget dahil medyo may presyo itong truffle oil, itry nyo. Ang sarap niya talaga, guys. Paborito ko to sa mga pasta. Para mas appetizing, mag-garnish tayo nitong green onions. Ayan, at ready tayo magkainan. Naku guys, ang sarap. Well seasoned yung chicken. Cheesy and may pagka-smoke yung ham na nabili ko. Pagkatapos grabe, ternong-terno dito sa truffle white sauce na ginawa ko. Ang sarap niya talaga. Kaya naman, i-try nyo na to guys and comment down below kumusta ang inyong experience dito sa ating chicken cordon bleu with white. Ayun lang guys, ako nga pala ang inyong kusinerang ininyera, Jane Agustin Silvestre. See you in my next vlog.